Mga ospital sa teritoryo ng Gaza, ginagawa nga bang headquarters o hideout ng Hamas? Mga fuels at iba pang supplies ng ospital, ninanakaw di umano ng grupong ito para may pagpatuloy lamang ang pag-atake sa Israel. 6 naman na miyembro ng Hamas na kasama sa mga umatake na maril at ng hostage ng mga sibilyan noong October 7 may matinding revelasyon sa publiko. Papakita ko sa inyo ang excerpt ng mga interrogation footage na ito at maging ang inilabas na recordings at ebidensya ng Israel sa bintang nitong ginagamit ng Hamas ang mga ospital sa Gaza bilang kanilang base of operations. Tatalakayin na rin natin ang iba pang maiinit na mga detalye at mga bagong developments sa Hamas-Israel conflict sa video episode na ito. Ako po si Roy Z and welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa ngayon ay lalo pang dumarami ang casualty sa Gaza na umakyat na nga sa 7,300 na katao. Higit naman sa 1,400 ang nasasawi sa panig ng Israel na karamihan ay biktima sa isinagawang surprise attack ng Hamas noong October 7. Ayon sa Israel military, marami pang mga biktima sa surprise attack na ito ang hanggang ngayon ay nasa kritikal na kondisyon. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang Hamas sa pagpapakawala ng mga rockets sa Israel territories bilang ganti di umano ng mga ito sa tuloy-tuloy na pangbobomba ng Israel sa Gaza Strip. Noong Biyernes, October 27, 2023, 3 ang naiulat na nasugatan nang tumama ang isang rocket ng Hamas sa isang residential building sa Tel Aviv. Kasunod nito ay muli na namang tumunog ang mga sirena upang magbigay ng warning sa lahat ng Israeli citizens ukol sa nagaganap na pag-atake ng militanteng grupo. Dahil dito ay mas pinaigting pa nga at mas dinagdagan pa ng Israel ang kanilang isinasagawang targeted raids sa loob ng Gaza territory. Kabilang sa mga ipinadala ang ground troops unit ng Israel Defense Forces habang nakasuporta naman ang mga fighter jets at mga drones sa kanilang operations. Sa pagkakataong ito, ang Central Gaza naman ang kanilang nilusob. Nagawang sirain ng Israeli troops ang mga anti-tank missile launch sites, command and control center dito at napatay ang ilang mga member ng Hamas na sinubukan silang itaboy. Inakusahan naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang Islamic movement ng Hamas na ginagamit nito ang mga ospital sa Gaza bilang shield sa kanilang underground tunnels kung saan posibleng nandun ang main operational center ng grupo. Ito ay base sa intelligence report na nakalap ng Israel Defense Forces. Sa statement ni Israel military spokesman Rear Admiral Daniel Hagari, sinabi nito na ginawa ng command and control center at hideout ng mga commanders ng Hamas ang mga main hospitals ng Gaza Strip. Terrorists move freely in Shifa Hospital and other hospitals in Gaza. We have concrete evidence that hundreds of terrorists flooded into the hospital to hide there after the massacre of October 7th. Naglabas din si Hagari ng mga larawan, diagrams at audio recordings kung saan ipinapakita niya ang mga ebidensya na ginagamit talaga ng Hamas ang mga hospital system ng Al-Shifa Hospital sa mga operasyon nito. Sinasabi rin ng Israel na ang rocket na tumama sa isang residential building sa Israel noong October 27 ay direktang nagmula sa ospital na ito. Kaugnay nga nito ay naglabas din ng isang video illustration si Netanyahu para ipakita ang paggamit di umano ng Hamas sa mga ospital bilang base ng kanilang operasyon. Mariin ding inakusahan ng Israel na ginagamit din ng Hamas ang mahigit sa 4,000 hospital staff at mga pasyente bilang mga human shields. Sinabi rin ng Israel Defense Forces na ang Hamas ay mga salot na nagtatago sa mga ospital, sa mga school, residential area at maging sa mga moske at ginagawang human shield ang mga sibilyan. تبعت الكتائب القسام المركز الرئيسي وين؟ تحت مجمع الشفاء.
يا لطيف عن جد تحكي لي؟ مقر القيادة الرئيسي تحت مجمع الشفاء. مدامات وغرف وقيادة وكل شيء تحت مجمع الرئيسي. Agad namang itinanggi ng Hamas ang bintang na ito ng Israel. Ayon sa Hamas official na si Izzat El-Rishik, walang basihan ang mga sinasabi ng Israel. Sinabi rin ito na nagsisinungaling lamang ang Israel at ginagawa lamang itong motibo para muling magsagawa ng pagmassacre sa mga Palestinians. Samantala, sa isinagawang joint operation ng Israeli Shin Bet Security Service at ng Israel Police, ininterrogate nila ang 6 na detainees mula sa Gaza na kasama sa mga umatake sa Israel at walang awang pinagbabaril ang mga sibilyan habang ang iba naman ay dinukot ng kanilang mga kasamahan. Noong Lunes, October 23, 2023 ay naglabas sila ng mga excerpt video footage mula sa interrogation at ito ay isinapubliko. Ayon sa Jerusalem Post, ang bawat detainee sa kanilang interrogation ay may iba-ibang mga karanasan. Gayunpaman, nagawa pa ring ma-identify ng Israeli Intelligence Agency ang mga common elements sa mga isiniwalat ng 6 na miyembro ng Hamas. 1 second. لا أي منظمة تتابع؟ ما بخصوص المدنيين كانت اللي هو يعني قتل الرجال، الأسر اللي هو النساء والمسلمين والأطفال. Ang 6 na taong ito ay mga affiliated members ng Hamas at mayroong explicit order na targetin at saktan o patayin ang mga sibilyan na kalalakihan habang inutusan naman silang dukutin ang mga matatanda, kababaihan at ang mga bata. رحتنا على بئر شو تعملوا هناك؟ السيطرة كانت. شو المهمة كانت تبعتكم؟ خطف يعني زي كده. خطف وأسر من كفر عزة؟ لما أحكوا لكم يعني قتل وأسر انتوا رايحين على Sinabi rin nila na ang mga leaders na nag-utos ng surprise attack na ito ay nananatiling nasa Gaza habang nagaganap ang October 7 Israel attack. Isa sa mga lalaking ito ang umamin na kung sino man daw ang makakapagdala ng hostage sa Gaza ay bibigyan ng Hamas ng aabot sa $10,000 at ng isang apartment. اللي باخذ أسرى له مكافأة. قديش المكافأة قالوا لكم؟ شقة منزل بيت $10,000. اللي بيجيب كل أسير باخذ شقة ومنزل؟ مين قال لكم إياها هاي؟ اللي كانوا يحكوها في القسام يعني. Kabilang din sa kanilang isinagawang mga strategy ay ang pag-take over sa mga targeted towns ng Israel at makapag-establish ng kanilang base sa mga lugar na ito pagkatapos ng isinagawa nilang kaguluhan. Kabilang sa kanilang order ay ang pagpatay sa mga sibilyan at ang pagdukot sa mga Israel citizens. Ang video footage na inilabas nila ay naglalaman ng mga confessions o pag-amin mula sa Hamas operatives na ito kung saan idinitalye nila ang mga krimen na kanilang ginawa noong umaga ng October 7. Isa nga sa mga ito ang nagsabi na malinaw ang instructions ng kanilang pinuno, ang pagkidnap sa mga babae at mga kabataan. مستوطنة بئرية وكيف كنتوا تطهروا البيوت؟ أول ما دخلت المستوطنة شفت 2 عفزبة كانوا ماخذين مرأة من عمرها من 60 ل 65 سنة عفزبة. ماخذينها لوين؟ لغزة. شو القتل هذا كله؟ شو بصير؟ مضحوك علينا احنا منه. مغرر فينا ومضحوك علينا منه. من مين مضحوك عليكم؟ متعين حماس. شو؟ هم قاعدين في الدور وسايبيننا هنا وسابونا جوا. يعني هيك بتفكر انت؟ هيك بفكر. يعني هم اللي في قطر ولا في تركيا وبيحكي باسم الأقصى والمسلمين وقاعد غادوا بعتنا هنا. مين هذول اللي في موجودين في قطر؟ القيادة تاعت حماس. منهم؟ اسماعيل هنية خالد مشعل. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. Like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.